Yan yung tunog ng may problema na yung bearing o yung palitin na yung bearing. Ayan, pakinggan nyo kung gaano siya katahimik. O diba? Walang kaugong-ugong. Ayun, what's up mga pare ko? Ayan, nakabaklas nga pala si Speedy ngayon. Ayan, kasi magtitik-tik tayo ng mga kalakalawang. Kasi may kalawang na rin ng konti. Tsaka pipinturahan na rin natin yan ng primer. Para naman maging goods na ulit at hindi na kapitan pa ng kalawang. Baka lumala pa. So ayan, okay na okay pa naman siya. And then sa video nga pala natin na to, magpapalit na ako ng wheel bearing. Kasi ito, pakinggan nyo. Yan. Umuugong na siya. Yan. Mas maingay pa yan pagka tumatakbo ka. Lalong lalo na sa madaling araw. O kaya yung tahimik na yung dinadaanan mo. Sobrang ugong yan. Masakit na sa tenga. Sa pagkakataong to, hindi na to kaya ng grasa. Kailangan talaga dito ay palitan na talaga ng bagong wheel bearing. So tigda 2 piraso yung papalitan natin. 2 dito, 2 dun sa kabila. Alright, so ayun, babaklasin ko lang to, tsaka ipinturahan na rin natin to para maging okay naman. Okay, tanggalin lang natin tong grease cap. Okay. Ito yung kagandahan dito sa ginawa ko sa spindle ko. Butasan ko siya para hindi mabunot tong nut natin. Kasi ito yung nakakatakot dito sa Kia Pride. Once kasi na mangyari sa inyo to, hindi na okay yung bearing. Ang tendency kasi niyan, lumuluwag din tong nut na to. Yun na nakakatakot, baka bigla kasi lumuwa lahat to, madisgrasya. Kaya ito, pinabutasan ko yung spindle ko niyan para lagayan siya ng pako. O kaya kung anong sabat na pwede panlagay dyan. Safe to mga pare ko kasi hindi makakawala yung nut. Yan. Yan. Okay. So ayan. Ito yung nakakatakot dito sa passenger side mga pare ko. Kasi nga baliktad yung higpit nito. Kumbaga yung tighten nito ay counterclockwise. And then yung loosen naman, yung paluwag ay clockwise. So baliktad, di ba? May tendency talaga na sumaba itong nut na to. Pero ito lang naman sa side na to. Sa driver side naman, hindi na siya baliktad. So gawin na natin to. Ayan yung luwag niya, oh. Clockwise. Pwede na natin siyang bunutin ngayon. Okay, ito yung bearing natin. Okay, bunutin. Yun. So medyo marumi na rin. Lilinisan na rin natin yan. Okay, palit na tayong bearing. Okay, dito sa brake drum natin, tanggalin natin yung oil seal. Ayan, sikwat-sikwat lang ng konti. Ayan. So ito naman ay papalitan na natin. Pero kung gagamitin nyo pa yan, dandaan lang. So ito yung bearing natin. Ito yung inner bearing. Okay, dito sa loob, yan, kung makikita nyo to, ito yung retainer ng bearing. Ito yung tatanggalin pa natin dyan. So pupukpukin lang natin yan. Kagaya rin itong sa may outer. Yan, ito yung retainer niya, tatanggalin din natin yan. Yan, pupukpukin lang naman yan. Yan kasi pagka tinusok mo dito, yan, makakapa mo na yung dulo ng retainer ng bearing ng outer. Yan. So patong lang natin dito sa gato. Okay, taka pwede natin pupukpukin ngayon. Okay. Dali lang nito tanggalin mga pare ko. So yan. Nalaglag pa nga. Ito na yung retainer ng outer. Yan, may konting buhangin lahat nalaglag. Dito naman tayo sa may inner. Yan, baliktad lang natin. Tsaka kapain lang ulit natin yung pinakadulo niya. Makakapa naman siya. Yan. So, gaya niya, pukpukin lang natin.
Okay. Ito na ulit yung retainer ng inner. Tanggal na natin. So linisan na lang natin tong brake drum. So, gamit yung malinis nating basahan. Okay. So nalinis na natin. Pero lilinisan pa natin yan. Marami naman tayong basahan dyan. Okay. Ayan, malinis na. So gagawin ko na lang muna, ikakabit ko muna yung retainer ng bearing, tsaka ako lilinisan para mapinturahan na agad. Ito nga pala yung mga gagamitin natin. Yan, mga bagong bearing. Ito yung inner, tsaka ito yung outer. Yan, ito yung oil seal natin na bago. So tsaka gagamit din tayo dito ng high temp na grasa. Doon nga pala sa magtatanong kung anong gamit kong bearing, ang gamit ko ay Temkin brand. Yan. Okay, let's go. Okay, kabit natin tong outer. Ayan. Then kunin natin yung luma nating retainer. Gagawin lang natin guide. Sobrang dali lang yan. Gagamitin lang natin to bilang guide. Okay, ayan. Naikabit na natin yung retainer nya sa outer. Ayan, kailangan kasi nakasagad dito yan. Dito naman tayo ngayon sa inner. Gagawin din natin yung ginawa natin kanina. Gagamitin din natin pambaon yung retainer din natin na luma. Ito yung bago natin, ito yung luma. Ayan. Ayan. Then pukpukin lang natin ulit gamit tong retainer na luma. So ayan mga pare ko, nakikabit na natin yung inner tsaka outer bearing retainer. Ayan. Okay. So ganito magiging setup nyan. Ayan, lagay lang natin tong bearing. Okay. Okay, lilinisan ko lang to and then pinturahan natin. Okay, third coating. Alright, so patuyuin na lang natin yan and then yun, pwede natin ikabit. Okay, pwede na natin punasan to ng malinis na basahan. Okay. So ayan, meron nga pala tayong mga bagong spindle nut dito. Ayan. Kaya lang hindi ko muna siya gagamitin. Mas okay pa rin tong luma. Ayan. Okay na okay pa naman to. So reserva ko na lang muna itong mga bagong spindle nut. So ito lang naman muna gagamitin natin. So ayun, mapapansin nyo magkaiba sila ng kulay. Kasi nga yung isa dito ay reverse yung higpit. Pwede na natin ikabit ngayon yung mga bagong bearing natin tsaka itong bagong oil seal natin. Alright, so ikakabit natin dito ay itong inner. So ito yung malaking bearing. So yun nga pala, ito nagrasahan ko na rin. So gagawin lang din natin, gagrasahan lang natin ng konti ito, itong bearing retainer na to. Okay.
Yan. Siguraduhin nyo lang din na nagrasahan talaga siyang mabuti. Saka natin ngayon ikakabit yung oil seal. So yung oil seal, yan, ito yung nasa labas. Yan. Okay. So pwede na natin yan pukpukin. So dahan-dahan lang yung pagpupukpok. So yan. Yan, pag nabaon na siya ng konti, pwede na natin tong gamitin tong oil seal installer natin. Ayan. So ito yung ginamit ko dun sa ginawa kong Toyota Hilux. Nagpalit ako ng differential oil seal. Ayan. So pag wala namang ganito, okay lang din naman. Pwede kayong gumamit ng yung lapad lang na kahit kahoy, basta sasakto sa dyan. So ito kasi meron ako, so magagamit natin. Ayan. Ayan. Ito kasi pantay na pantay talaga. So yan, optional lang to mga pare ko. Pero yan naman, malinis yung pagkakabit natin. Okay, naman tayo sa outer. So mangyayari naman dito, diretso kabit na. Busok lang natin to para maibalik tong brake drum. Okay. Yan, tumusok na agad. Then grasahan lang natin ng konti itong outer retainer. Yan. Yan, pwede natin bunutin ng konti. Yan. Para malagyan to. Okay. So balik na natin. At ito naman yung outer bearing natin. Yan, nagrasahan ko na rin yan. Okay. Okay mga pare ko. Lagay natin tong outer washer. Yan. Saka lagay natin ngayon yung nut. Yung higpit nito ay paluwag. Yan. Yan, di ba? Sa paghihigpit naman ito mga pare ko, yan, papaikutin nyo lang. Huwag nyo masyadong higpitan, huwag din masyadong maluwag. Okay, kagaya nyan, saktong sakto lang dito sa sabat natin. Ito, yung butas nitong nut at saka butas nitong spindle, ayan, magkatapat sila. Saktong sakto. Ayan o. Okay. So baon lang natin tong pako, yung ginawa nating sabat na to. And then baluktutin natin. Yeah. Okay. Yan, tanggalin na rin natin to. So ayan mga pare ko, yung ating rear wheel. Yan, tahimik na. So paikutin natin. Yan. Yan. Okay, tahimik na buhay. Ayan. So 'di ba? So hindi na 'yung nakakabingi, hindi na 'yung nakakabwisit. Lalo pagka medyo malikatulinan na 'yung takbo nyo. Wala nang ugong na naririnig. Gawa mo, tipid mo, at saka magagawa mo pa ng maayos kasi nga sarili mo 'yan. So yun mga pare ko, maraming salamat sa panunod. And kung may katanungan kayo, comment lang kayo. And kung nagustuhan nyo naman yung video na to, paki-like, share, follow na rin kayo sa FB page natin, tsaka subscribe na rin kayo sa YouTube channel natin. Mga number nga pala mga pare ko na ginamit natin mga bearing, inner at outer, ilalagay ko na sa description. Alright.